ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Parang inis na Parang inis si Kiko sir. Barzaga, ganun po ba yung peg, Ano Senator? sinasabing walang kawawaan eh. Napaka-responsable ng kanyang ginagawa. Opo. Baseless yung kanyang sinasabi at saka untruthful, kasinungalingan. Alam mo, pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM, at ito yung na-enroll bill, yung iba naman na for later release, pero si Senator Amy, meron din doon. Kung di ako nagkakamali, kung hindi 2.5, nasa 3.5 billion. At yung for later release niya, may mga na-release doon. So, yun nga yung gusto kong banggitin din, na siya yung nag-iingay na tahasan na kinikriticize niya ano, yung budget ng 2026, ano, yung Yes, sir. napirmahan. Sinabi niya may tad ng pork, may giniling, may tinadtad, pero pork pa rin. Eh siya nga yung, kung ganyan ang definition niya ng pork, eh siya nga yung merong pork eh. So wala sa moral ascendancy para i-criticize. Una-una, member siya ng BICAM. Apo. Bakit hindi siya ba't hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM siya na, oy, tad ng pork ito. Wala naman tayong narinig sa kanya. Pero nandun siya sa BICAM. Pangalawa, ang hindi ko matanggap yung criticism niya Yan, sa Blue Ribbon yan. Committee Opo. na sinasabi niyang pinagbabawalan daw ang mga miyembro. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya nagbabawal. Ako ba yon ang nagbabawal? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi totoo. Apo. Kasi iba na halimbawa bang mayroong pressure, kilala nyo naman ako, hindi naman ako mai-influensya kung sabihin wag nyong idawit si Speaker Romualdez. Katunayan, nababanggit nga si Speaker Romualdez, pero wala ring magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi, di ba sinabi ko, kung saan kami dadali ng ebidensya, Doon po kayo. doon kami pupunta. Eh wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Gutesa. Apo. Eh si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ o sa Ombudsman o sa ICI pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon at ito'y sinumpaan niya rin, inaffirm niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya na in-implicate niya si Speaker Romualdez at Yes, yung si Saldico at kung sino-sino pa. Eh sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. Apo. At hindi naman ito, sinupina siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, Ombudsman, hindi naman siya sumipot. Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. Opo, So pero yung buti nabanggit ni Senator Yes, kasi oo. dalawa po yung punto nga ni Senator Amy. Number one is yung sa Blue Ribbon Committee na binawalan daw sila na magtanong Mag-ungkat ng o mag-ungkat ng mga involvement, involvement ni Romualdez at ng iba pang matataas na opisyal sa Malacanang. Tapos yung sa budget na naginiling budget. So yung sa Blue Ribbon hearing, ang intindi ko ho dun sa mga sinabi niya doon po sa kanyang vlog ay napipigilan sila sa pagtatanong dahil sasabihin, 10 minutes ka na o wala ka ng oras. Sa ganun pa mamarami Alam mo, napipigil. in-extend ko na nga yung 5 minutes, minsan ginagawa kong 10 minutes kasi minsan napakarami nagtatanong. Kasi kung papabayaan mo na hindi mo ililimitahan yung oras, discipline ang tawag doon. Kung hindi niya naiintindihan, meron tinatawag na disiplina. Kung papabayaan natin, merong hindi makakapagtanong. Apo. So basta sir, Diba? Eh, meron naman second round. At saka unang-una, paano niya masasabing pinagbabawalan? Hindi naman siya nag-a-attend ng hearing. Pero yun nga po, Anong pinanggagalingan niya na pinagbabawalan siya Apo. o sila? Apo. Pero Senator Lacson, sa palagay niyo po sa inyo pong tingin, bakit po ito ginagawa ni Senator Amy Marcos? Although, obviously, dahil po siya po'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte, may iba pa ho ba kayong nakikita na rason kung bakit niya po nasasabi itong mga ito? Ako gusto niya mag-apply ng miyaw-miyaw na Senado. ano ibig sabihin nun, sir? Eh kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Parang inis na Parang inis si Kiko sir. Barzaga, ganun po ba yung peg, Ano sinasabing walang kawawaan eh. Alam mo, ako meron akong nasabi ko na ito na the best response to nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Iniinsulto niya yung Blue Ribbon. Ina-undermine niya yung integridad ng komite. Na komite na member din naman siya doon. Bakit hindi siya mag-attend at tanungin niya kung meron siyang ebidensya
laban kung kanino man, ilabas niya. At i-appreciate namin yon. Bibigyan namin siya. Kung gusto niya, dadagdagan ko yung kanyang 10 minutes. Kung masyadong marami siyang ebidensyang hawak. Pero wag niya siraan yung committee na pinamumunuan ko at pinabibilangan ng halos lahat ng members ng Senado. Unfair sa amin yon. Napaka-responsable ng kanyang ginagawa. Opo. Baseless yung kanyang sinasabi at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Yun din pong sinabi ninyo na wala yung yung binigyang diin po ninyo na wala kayong pinagbawalan na magtanong about Romualdez or kung sino man. Yun din yung sinabi ni na Senator Raffy Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Na walang walang ganong ganon. pagbabawal. Senator, meron din po Yung kasi ang totoo eh. Opo. Wala namang never ako magbabawal sa kanila eh. Sino ako para magbawal sa kanila? Si Senator Marcoleta nga nanggugulo, hindi ko pinagbabawalan eh. Sinasagot ko lamang siya kasi unfair din yung kanyang pag-aakusa na mas tinitingnan ko raw, unfair daw ako kinadiskaya. Pinapanigan ko raw sina Romualdez. Di ba sina Hernandez? Di ba nagkasagutan pa nga kami dyan? Ayoko nga patuloy niya kasi nagugulo yung pagdinig. Gusto ko yung flow magtuloy-tuloy, uninterrupted, unhampered. Ang problema, meron nga mga ganyan kasama na nanggugulo talaga. Hindi ko alam kung ano yung kanilang endgame. And then sir, yung pong sa budget naman na sinabi ni Senator Amy Marcos, para lang po matapos natin yung sa issue kay Senator Amy, may sinabi po siya na giniling, may mga pork pa rin sa budget at ang nakikita niya pong dahilan ay magagamit po yung nakasiksik na pork para ipangdanggal sa mga kongresista kasi ipupush daw po ulit Yung ang impeachment impeachment. ng Vice President, sir. Again, member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Nandun siya sa BICAM eh. Di sana doon niya sinabi, oy, may mga giniling dito, may mga tinadtad. Isa pa, yung baka nire-refer niya, yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Di ba pinunaw ko pa nga na noong, I think, September, October, nung bago mag-file o nakafile na, siya mismo present pag nagdi-distribute eh. No, yun ang pinagbawal namin ngayon dito sa special provision saka sa general provision na bawal sa politiko yung umepal sa mga distribution lalo na ng medical assistance o maski kung anong assistance kasi ano yan sa executive branch yan sa mga ahensya dapat sila kasi sila yung merong database yan sila yung nag-vet kung sino yung dapat bigyan. Siya nga yung mahilig mag-attend dun eh tapos sasabihin niya merong tinadtad may giniling na pork na alam mo, pag wala kang moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Kasi babalik sa iyo 'yon. 'Di ba nga may sinasabing pag nasa glass house ka, huwag kang mambato.